Dakuin, puntahan natin si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Eto na. 5, siya mismo ang umamin. Ito po nag-uumpisa na po akong iduluhin po itong si ito pong si Attorney Carlo. Napapansin ko po laging lagi pong lumalabas po yung video niya doon sa Facebook ko, mga kababayan. Ayan. Magaling pong magpaliwanag to. No, mga boss chipamo, sir. Sino ang contributors ni Marcoleta? Sabi doon sa ilalim, mga diskaya kaya? Diba? Sino ang contributors ni Rodante Marcoleta? Mga diskaya kaya? Kasi mga kababayan, nung isang linggo na yata ang makalipas o may 2 linggo na makalipas, no? Naungkat kung magkano ang ginastos ni Marcoleta doon sa nakaraang eleksyon. 112 million nga daw mga bossing. Ngayon, meron tayong mga kababayan nakapansin 112 million tapos yung salin mo 51.9 million. Malayo-malayo daw. Ang hirap daw po ipaliwanag 'yon, mga bossing. 'Di ba? Eto na lang. Simple na lang. Kasi ang sabi ni Rodante Marcoleta nung una, doon po mismo sa sose niya, walang donasyon, no? O walang mga nagbigay o hindi sila tumanggap ng donasyon para doon sa kampanya niya. Siyempre, ano po iisipin nyo? Yung 112 million na ginastos para doon sa kampanya ay galing mismo sa bulsa ni Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yung sose po, sworn po yan, no? Ganun, no? Noon pa, kapag ka ikaw nagsinungaling dyan, may kaso yan, may kulong yan, pag napatunayan. Perjury pa yan. Di po ba? Isinulat ni Marcoleta doon na walang donasyon na natanggap. Pero itong mga huling mga araw, umaamin, meron daw pong donasyon na natanggap sa mga friends. No? Kaya lang, ang palusot po, mga bossing, ni Boss 2K ay ayaw daw po ng mga kaibigan niya na masabi yung mga pangalan. Bakit kaya? Ano po? Ano kayang dahilan? Bakit ayaw masabi yung mga pangalan? Sabi po doon sa sose, kailangan hanggat maaari i-itemize mo yan kung sino yung mga yan. Bakit? Paano kung galing illegal yung mga pera na idodonate sa'yo sa kampanya mo? Ang iniiwasan po kasi dyan, mga boss chipamo, sir, ay yung merong isang sumuporta sa'yo, tapos kapag ka nanalo ka na, malaki ang utang na loob mo sa kanila. Pagka malaki ang utang na loob mo sa kanila, hindi mo sila mahihindian pag ikaw ay nakaluklok na. Ngayon, kaya siguro, napakomento dito si Attorney Carlo, mga bossing. Hanapin niyo po sa Facebook yung kanyang Attorney Carlo, yung kanyang page, no? Na kaya po siguro napakomento na kaya mga diskaya kaya kasi hindi maiwanan ni Marcoleta Eto pala yung sinasabi ni Marcoleta na di pangalanan kasi utang na loob. Pakinggan natin, ha? Sino nga ba ang mga contributors ni Marcoleta? At kanino siya may utang na loob? Di kaya sa mga diskaya? Baka. Hindi, napaisip na din ako no? Kasi sinabi niya, eto na pong bandang huli. Meron nga mga contributors, pero hindi niya inilagay yung mga pangalan. Pero yun pa lang No, dapat yung 112 nilagay niya doon. 112 million, ganito, galing sa contributor, tapos ganito. At least, wala mo ng pangalan. Kung yun talaga yung trip niya. Di po ba? Pero yung isulat mo doon, na zero contribution, ibig sabihin, walang pumasok na galing sa labas na pera. Ngayon mga bossing, sa nakikita natin, kung paano talaga ipinagtatanggol. Huwag ka magagalit, Rodante Marcoleta. Yun naman talaga ang napapansin namin sa iyo kung paano mo
pinagtatanggol yung mga diskaya. Boss, tanong ko lang, ba't ang tanga niyan? Sino naman yung tinatawag mong tanga, Adviators, no? Oh, 'di ba? Wag naman magagalit sa atin si Rodante Marcoleta. Ultimo ho, si Senador Ping Lacson, mga kababayan, halata at sinasabi niya, bakit ka ba tanggol ng tanggol sa mga diskaya? 'Di ba? Sabi ni Yormain, 'di ba ho, pwedeng madisbar si Marcoleta kung mapatunayan siguro yung mga alanganing kilos niya o ginawa niya, 'di ba? O game, tuloy. Kung napanood nyo ang interview niya sa Net25, siya mismo ang umamin na nagsisinungaling siya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Nako po, sworn statement po yun, mga bossing. Di ba nga si Gutesa, posibleng makasuhan ng perjury doon sa kanyang pagsisinungaling, no? Kapag ka napatunayan na siya ay nagsisinungaling doon sa kanyang affidavit, maaari pwede siyang makasuhan ng perjury at may kulong ho yan, mga bossing. Yung kay Marcoleta, ayun, siguro nataranta na si Lolo, no? Hindi ko na alam kung ano papaliwanag ko dito. Sige, sabihin ko, meron na lang contributor. Kaso ayaw magpapangalan. Siguro iniisip niya lulusot yung ganun. Tuloy po. Zero ang nilagay niya sa campaign contributions. Pero sa interview niya, sabi niya meron naman daw talagang mga kaibigang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang zero dahil pakiusap ng mga contributors na wag silang pangalanan. Like example, ganito ho. Si Mark Ramos tatakbo ng pagkasenador, no? So ngayon ho, mga bossing, meron magsasabi sa akin, may bubulong sa akin, Mark, pondohan kita. No? 50 million, 100 million, pondohan ko yung kandidatura mo. Ganyan. Syempre ho, ako, no, bilang kunyari, salbahe ako. Wala akong ganung kalaking pang eleksyon. Sige boss, tanggapin ko yan. Pero sa isang kondisyon, pag ikaw ay halal na, huwag mo kaming kakalimutan. No? Tandaan mo, may utang na loob ka sa amin. Hindi ka magiging senador kung hindi namin pinondohan yung kampanya mo. Ngayon, simple lang. Protektahan mo lang kami pag nakaupo ka na. Yung mga illegal na ginagawa namin, ipaglalaban mo lang kami. No? Baback-upan mo lang kami. Hindi ko sinasabi na si Marcoleta yan. Eto, sarili ko nga yung inaano ko yung ine-example ko na posibleng in general, pwedeng nangyayari ho. Baback-upan mo lang yung mga droga namin. Ganyan. Sabi ni Fatima Ramirez lang, ka, Fatima, Boss Mark, Boss Senator, kami na mga followers mo, popondo. Di lahat kayo, pinagsusulat ko doon. Ang dami nyo. Di ba? Ngayon, 1,500. Di lahat ng pangalan nyo, nandoon. Sabi sa akin nung ang dami naman ito sinulat mo. Yan po lahat kasi yung nagpondo sa akin. Di ba? So ngayon, iniiwasan dito kung bakit pinapa-itemize ho, mga kababayan, yung utang na loob na mangyayari na posible na pagka ikaw ay nanalo na, mabigyan mo ng pabor yung mga illegal na aktibidades ng mga tao na nag-contribute para sa'yo. Di ba? Hindi lang yan, inamin pa niya na may utang na loob siya sa mga contributors na yon. Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ipangalan ng mga contributors ang pangalan nila? Bakit gusto nilang manatiling sikreto? Hindi kaya't ang perang binigay kay Marcoleta ay galing sa illegal na palaan? Baka galing sa illegal na paraan. Di ba? Kaya magtataka ka. Ako, kung sakali na mag-sponsor ako sa isang kandidato, ang sarap kaya nung nandun yung pangalan. Mark Ramos, nag-sponsor, ganito. Sila ayaw pa, no? Ganon ang nangyari. Kaya supportive siya. Sabi ni Max Sadia. Kanino? Doon sa mga, diskaya. Di ba ipinaglalaban ni Marcoleta yung mga diskaya na
Um, ang sabi pa is, wala naman pong batas na ibalik yung pera, no? Para maging state witness. Oh, ganun yung pinaglalaban. At talagang isinisiksik ni Marcoleta na maging state witness yung mga Diskaya. Ang pera ba to galing sa flood control scam? Oo. Parang mga Diskaya yun kung sakaling ganun ho, di ba? Hindi kaya't ang mga Diskaya ang isa sa mga contributors niya? Kung ganon, Pwede. Di ba? Di ba kung maalala nyo ho, meron pang isang kumpanya ng insurance company na link yung asawa ni Marcoleta doon sa mga Diskaya? Eh, baka siguro matagal na ho silang mga magkakakilala ng mga ganyan. O basta, Boss Marcoleta, kapag kami na ang bahala doon sa kampanya mo. Example lang ho, example lang. Basta kami na ang bahala. Magkano ang tingin mong kailangan mo? 100 million, no? Para sa basta pag nanalo ka, total naman, magkakaibigan tayo, mga pamilya, eh, wag mo kaming hahayaan na masiro doon sa mga flood control, na masiro doon sa mga proyekto sa gobyerno, gano'n. 'Di ba ho, mga kababayan? Tuloy. that will explain a lot. Naiintindihan na natin kung bakit todo ang depensa ni Marcoleta sa mga Diskaya. Oo. Grabe naman. Tsaka sabi ni Ramon Tulfo, no? Sabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan, is mayroong isang mambabatas na tumanggap ng 120 million daw po. Pero yung una ang hinihingi daw di umano ay 1 billion, 1 billion sa mga Diskaya. Siguro sinabi ng mga Diskaya, ganito ang aming asset, ganito ang aming kaperahan, 11 digit. Kapag sinabi pong 11 digit, billion po yun. No? Kaya siguro, yung mambabatas na yon na hindi ko sinasabing si Rodante Marcoleta yon, sabi din po ni Ramon Tulfo, humirit ng 1 billion. Pero nauwi daw sa 120 million. Sino kaya yung mambabatas na yon? Ang hiling lang daw ng mga Diskaya, sabi ho ni Ramon Tulfo, is ipagtanggol sila sa Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing. Di ba? Kasi nga, may utang na loob siya sa kanila. Kaya nga may batas tungkol sa SOSE. Under RA 7166, obligado ang lahat ng kandidato na ilahad kung sino ang nagpondo ng kampanya nila. Ang purpose niyan is transparency. Para malaman ng taong bayan kung kaninong may utang na loob ang mga politiko at kung sino ang pwedeng maka-impluensya ng mga desisyon nila. Pero, nung nilagay ni Marcoleta na zero at hindi niya sinabi kung sino ang totoong nagpondo sa kanya, tinakpan niya ang katotohanan. At dahil doon, hindi natin alam kung kanino siya may utang na loob. Naku, kanino kaya Pero ako pansin ko lang doon sa pagtatanggol nito pong si Marcoleta dito kay kaila Diskaya, pakiramdam ko malaki ang utang na loob ni Meral Coleta. Sorry. Malaki ang utang na loob ni Marcoleta sa mga Diskaya. Pakiramdam ko lang naman po. Maaaring mali ako, maaaring tama po ako, mga boss. At kanino nga ba, kaninong interest ang pinangalagaan niya sa Senado? Pero hindi nga malayong isipin na ang mga Diskaya ang nagpondo sa kanya. Kitang-kita naman sa lahat ng mga ginagawa niyang pagdepensa sa kanila. Malamang kasi may utang na loob siya sa kanila at dapat niyang bayaran ito. Pwede, attorney. No, Attorney Carlo, hanapin niyo po. Hindi ko lang po kabisado yung kanyang full name. Pero hanapin niyo po yung kanyang mga video doon sa Facebook, mga kababayan. Talagang yung yung mga medyo napapaisip kayo, paano kaya ipapaliwanag to? Ano kaya ang paliwanag dito? Rektang-rekta, maliliwanagan kayo, mga bossing. Diyan po kay Attorney Carlo, mga bossing. Ngayon, dahil nabanggit natin si Ramon Tulfo, mga kababayan, nako po, mukhang ipapaaresto ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ilan po to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ilan ba yun, 16? Parang 20 halos, eh, 'no? Mukhang posible 'no, na paaresto ni Pangulong Bongbong Marcos ito, mga kababayan. Gusto niyo pong malaman o nakikita niyo yang Mark Ramos sa ibabaw, yung nakapin na message, Birahan PH. Tingnan niyo, tumingin kayo diyan sa comment section ninyo, 'no? May makikita kayo diyan kulay dilaw na pangalan, Mark Ramos, nakasulat Birahan PH. O dun natin ituloy itong live na ito. Pindutin niyo, click niyo lang po yung link diyan sa ilalim na nakasulat Birahan PH at rekta na po kayong dadalhin doon sa Birahan PH at doon po natin pag-usapan ito pong 20 yata na posible na mapaoblo, 'no, dahil po sa destabilisasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Oh,